Sabi nga, make your everyday special. So, dapat kahit wala namang okasyon, ipaghanda nyo pa rin ng masarap ang inyong mga mahal sa buhay. Sino nakaka-relate? Yung pag nag-aaral kayo, antok na antok kayo. Pero kapag nanonood kayo ng K-drama, gising na gising kayo. Bye-bye! Love you! Merong joke ang mga Pinay. Ang mga Koreano daw nilang asawa, ginagawa silang kambing. Hi to netizens! Annyeong! Ang mga kids pumasok na sa school. Ginagawa ang basement 2 parking sa apartment namin. Kaya kulang ang parking space sa basement 1. So kapag na-late ka ng uwi, sa labas na makakapag-park. Yan. Kagaya ng aming sasakyan. Kailangan ko tong ilipat sa basement 1 kasi bawal mag-park dito. Yan. Bago ko ilipat sa basement 1, magba-vacuum muna ako ng sasakyan. Ito yung portable vacuum cleaner na super duper lakas. Oh, 'di ba? Actually, malinis naman yung sasakyan. Lipat na natin ang sasakyan sa basement 1. Tapos na ako mag-vacuum. Isa-isa kaming tinatawagan para i-inform na ilipat ang sasakyan. That's why every car in South Korea merong nakalagay na contact number. Yan. Siyempre, saan ako dadaan? Oh my God. Look at these flowers to netizens. Ang ganda-ganda. Wait, nag-bloom na. Palitan ko lang ng tubig. Kakaligo ko lang to netizens. Maghahanda na ako ng pang-dinner namin. Spaghetti and lumpiang Shanghai. Ano occasion? Wala naman. Yun lang ang for today's menu. Sabi nga, make your everyday special. So, dapat kahit wala namang okasyon, ipaghanda nyo pa rin ng masarap ang inyong mga mahal sa buhay. Very simple recipe lang ang aking spaghetti. Congratulations pala sa lahat ng graduates. Ano ba tawag? Graduation? Moving up? Ano pa? Iba-iba na kasi. Nung panahon namin, graduation lang eh. Kailangan natin ng olive oil. Bawang. Lagay na natin ang ground beef.
Unahin natin ang pasta. Dahil ang aking pang spaghetti. Yung panglumpia. Yung panglumpia naman ang gagawin ko. Unahin natin ang carrots. Carrot pala. Carrot. Grate natin. Ano ulam nyo to, netizens? May trending na carrot salad eh. Gawin ko nga. Okay na to. Pati yung onion, i-grate daw. Pero parang wag na lang i-grate. Chop ko na lang yung onion, no? Chop na lang. Nag-iisa na lang tong sibuyas sa bahay. Iyak talaga. Nagpaiyak na sa sibuyas. Sayang to ah. Okay, pag-usapan natin ang graduation to netizens. Hindi ako magko-compare kasi magkaiba naman sa Pilipinas and Korea. Pero, isi-share ko sa inyo kung paano ginagawa ang graduation, yung mga suot ng parents and students, even ng mga teachers, yung program. Kasi, lately, dami ko nakikitang issues and viral about sa graduation sa Pilipinas. But I don't wanna compare. Kasi kanya-kanya naman tayo ng opinion and ng style. Ang pwede ko lang gawin is to share yung experience ko as a parent sa mga Korean kids ko. Nung nursery, preschool, hindi kami nagpupunta sa school ng mga kids. Nagbibigay lang ng certificate sa school. So, ginagawa yung program within the school lang. Tapos, pag sinundo namin ng mga kids, yun. Dala-dala na nila yung photo album and yung certificate. Pagdating sa elementary, middle school, high school, yun pa lang yung kaya kong ma-share kasi wala pa naman akong college. And ang na-experience ko pa lang na graduation is elementary and middle school. Elementary and middle school graduation, similar lang ang setup. Very simple ang program. Ang mga students, kapag elementary, wala silang uniform. So, ang suot na lala is casual lang. Pag middle school, may uniform, may option ang mga students kung gusto nilang mag-uniform, gusto nilang magsuot ng costume, gusto nilang magsuot ng casual, pero wala akong nakitang nagsuot ng mga estudyante na very revealing and sexy ang damit kasi hindi siya appropriate sa graduation and hindi inaalaw ng school. Pagdating naman sa aming mga parents, very simple lang din kami. Yun yung na-observe ko. Kasi ang graduation sa Korea, winter. So, alam nyo, pagandahan lang ng coat and ng bag. Pero, sa totoo lang, based on my experience, very simple lang ang mga parents. Both mom and dad, even yung mga grandparents, simple lang talaga ang sinusuot. Kapag special occasion kasi, we wear coat.
And usually, ang color, black, gray, ganyan. Hindi colorful or hindi masyadong agaw pansin yung mga sinusuot ng mga parents. You know why? Kasi, ang bida sa okasyon ay ang students and teachers. Pagdating sa graduation, yun yung nire-recognize, yung effort ng students and ng mga teachers. Paano nire-recognize ang parents? So, before graduation, ang mga students gumagawa ng thank you letter para sa mga parents. Pagdating ng graduation day, binibigay ng mga students sa parents nila yung thank you letter. And ma-observe nyo to netizens sa mga vlogs ko nung graduation ni Ina and Ijun, hindi umakyat ang mga parents sa stage. Kasi ang nare-recognize sa school pagdating ng graduation ay ang mga students. Nung elementary, si Ina and Ijun, umakyat sila ng stage. Pero si Ina, nung graduation niya, as a middle school student, hindi sila umakyat ng stage Kasi sobrang dami ng estudyante. And masyadong mahaba yung oras na makukonsume. So, ang ginawa is nag-perform sila per class and ni-recognize ang mga students sa classroom na isa-isang tinawag ng teacher and nagbigay ng award and certificates. And kaming mga parents, hindi din kami kasama na binigyan ng award pagdating sa classroom. Yung estudyante lang talaga. Kasi sila ang bida sa graduation. And of course, ang mga students, nire-recognize din nila ang mga teachers nila. So, kasama sa graduation program, ang pagtawag sa lahat ng teachers sa stage and sabay-sabay silang magbabaw. Saka kami papalakpak, mga parents and students. Kasi aside from the students, ang bida sa graduation ay ang mga teachers. Hindi rin sila tinatawag isa-isa, sabay-sabayan lahat. Kasi sa Korea, sobrang mahalaga ang oras. So, kung pwedeng maiksi lang ang program, maiksi lang. Kasi ang mga Korean sobrang busy sa buhay. And mostly ng parents ay nag-work. As much as possible, half day lang ang program. Para yung mga working parents, pwede pang magtrabaho after ng graduation ceremony. Yun, walang pabonggahan dito sa Korea. Very simple lang. And as much as possible, we wear something very appropriate sa okasyon or sa event. And uulitin ko, lahat ng estudyante nare-recognize sa klase. Lahat binibigyan ng award. Iba-iba yung natatanggap na award bawat estudyante. Kasi nire-recognize ng teacher ang strength ng bawat student niya. So, merong perfect attendance, merong magaling sa sports, merong magaling sa art, merong magaling sa music, sa writing, sa English, sa math. So, bawat student sa klase may natatanggap na certificate of recognition. Wala sa Korea yung honor. Ganon. Kasi bawat estudyante, kanya-kanya ng strengths and weaknesses actually. In general, we have our own strengths and weaknesses. Yun, what else? Yung picture taking, merong photo spot designated para sa family picture taking. So, hindi namin kailangang umakyat sa stage and makipagsiksikan or makipag-agawan ng pwesto, ganyan. Maayos yung pila and sa photo spots, talagang pinaganda nila yung backdrop and all. Ganon. And after, we celebrate as a family na lang. Ganon. Kanya-kanya yan ng celebration. Kakain sa labas. And ito ang pinaka-importante. Sa graduation, binibigyan ng bouquet of flowers ang graduate
And nagbibigay din ng cash gift ang mga relatives. Pambili yon ng mga kakailanganing gamit para sa susunod na school year. Yun, pang-allowance, pambili ng bags, shoes, ganyan. Hindi uso dito yung yung sash ng pera, what else. Pero may mga naghahanda ng bouquet of flowers na meron ng money yung flowers. Pero bihira yon. Usually binibigay yung money flower bouquet, tama ba ako? Correct me if I'm wrong, sa mga parents. Ganon. Pero sa mga students, flowers lang. Tapos kapag ang graduate ay elementary, may candy or chocolates, ganon. Siyempre, hindi ko na nagawa yung aking lumpiang Shanghai. And ang pagkain pala, dito sa Korea, long time ago to pag graduation, ang pinapakain sa bagong graduate ay jjajangmyeon dati. Kasi long time ago, ang jjajangmyeon ay very special food. Nakakain lang siya pag may special occasion. So, ginawa ba namin yon? Yes. Na-experience namin yan. Traditional. Kasi palagi namin kasama si Abuji and Omoni sa graduation ng mga kids. Sa atin ba sa Pilipinas, paano ba ang graduation? Parang pabonggahan na kasi ang nangyayari sa Pinas, no? Lulutuin ko na din to, yung pork, para siguradong luto yung karne bago ko i-wrap. Lutuin na natin ang pork. Dami din pala nung giniling. I-freezer ko yung iba. Okay. Done. Half cook ko lang. Anyway. Kailangan kong palitan tong range hood filter. Maya-maya ko na balutin yung lumpia. Mainit pa eh. Itong range hood filter sa Daiso ko lang nabili. Anong graduation gift ang hinihiling ng mga anak nyo sa inyo to netizens? Parang feeling ko, pinaka-common is iPhone, no? Status symbol na ba ang iPhone? Naaawa ako dun sa, mga parents na nai-stress kasi iPhone yung request ng anak. Eh, hindi naman afford ng magulang. Kayo mga parents, pag hindi nyo afford, sabihin nyo yung totoo sa mga anak nyo. Para hindi din sila umasa. And mga anak, pag alam nyo hindi kaya, huwag nyo nang ipilit. Okay lang. Magbabalot na tayo ng lumpia. Para ipa-fry ko na lang mamaya. May schedule ako sa nail salon. Ay! Naku! Dapat dahan-dahan pag nag-separate ng wrapper. Ay! Sayang na punit! Okay.
Ay naman, wow! Lumpia! Ang tataba eh. Oo, diba? Wow! I-freezer ko yung iba. Kita ng aking pag-wrap ng lumpia. Madami din akong nagawa to netizens. Naka-separate na yung uulamin namin. Merienda tayo to netizens. Rice cake. Actually, ito yung tira kahapon. Hindi ko na painit. Wala, ba tayo hiwalay. Ayaw mag-hiwalay. Okay. Tapos, bumili ako na itong blended mango, grapefruit, and cocoa fresh juice. Mukhang masarap. Kain tayo! Uy, ang sarap ng juice! Ang sarap! Kumusta sa Pinas? Nararamdaman nyo din ba yung effect ng gera? Kami dito sa Korea, yes. Nagtaas ang oil. Tapos alam nyo, last time nag-e-mart kami, hindi na pwedeng bumili ng trash bag ng madami. Isang peraso lang bawat customer. Before kasi pwede bumili ng 20 pieces, 10 pieces, ganyan. Anyway, to netizens, after merienda, papahinga ako. Saka ako lalabas. Papunta sa nail salon. Hindi pala ako makakapagpahinga. Gagawa pa ako homework ko. Hindi na pala ako mag-nanap. Tapusin ko na yung homework. Thank you, Lord. Dami ko nang nagawa. Thank you, Lord. Bumibilog ako to netizens. Ang gana kong kumain lately. Kahit ilang oras ako maglakad-lakad. Nag-gain ako ng 1 kilo. Wow, 1 kilo. Oo, na kailangan kong i-lose. Kailangan ko kasing i-maintain yung weight ko. Ayoko kasi nabilog yung mukha ko. Gusto ko medyo pa letter V. Ganon. Tsaka, hindi ako sanay na masyado masikip yung pants. So, kapag feel ko na, tight na yung pants ko, ibig sabihin, lumaki na tiyan ko nun. So, kailangan kong magpaliit ng konti. Ito yung homework namin. And, ito rin. Yan, babasahin tapos sasagutan na nakakaantok. Sino nakaka-relate? Yung pag nag-aaral kayo, antok na antok kayo. Pero kapag nanonood kayo ng K-drama, gising na gising kayo. Tapusin ko lang to netizens. Samahan nyo na ako. Labas tayo. Mga bike ng estudyante yan. Ay, netizens! So, ganda talaga ng spring. Ito yung magnolia flower. Netizens. Hindi ako pwede makapasok sa loob eh. Yan. May harang eh. Okay. Eto, pwede akong pumasok sa loob. Para makita nyo na up close. Ay, ang ganda-ganda. Punta na tayo sa nail salon. Maganda maglakad-lakad dito sa mga public parks to netizens. Malinis, hindi matao, tsaka madaming puno. May playgrounds din para sa mga kids. Ganda ng aking nails. Medyo hindi niya nakuha yung gusto kong design.
Pero dumating na kasi yung susunod na customer niya. Kaya, okay lang. Hindi ko beto. You know. Kanina habang nasa nail salon ako, si agent tumawag. Sabi niya, Mami, Odia, where are you yun? Sabi ko, nasa nail shop si Mami. Why? Wala ka kasi sa bahay. Nasa bahay na daw siya. Sweet yun, si Ijun. Parang gusto niya, pagkagaling niya sa school, maaabutan niya ako sa bahay. Parang si Alex. Pag hindi nila ako nakitang mag-ama sa bahay, automatic call yan. And yung mga ganun, naiirita ba ako? Hindi, gustong-gusto ko yun. Ibig sabihin, importante ako sa mag-ama ko. Si Ina, minsan lang niya yun gawin eh. Pero nagme-message siya. Magtatanong din kung nasaan ako. Pag sinabi kong nasa labas ako, tanong na ni Ina, what time ka uuwi? Tapos, mag-okay lang siya. Hindi ko talaga bet yung nails ko. Tatawagan ko si Sajang. Papaulit ko. I'm already home to netizens. Tupiin ko lang yung mga nilabang ko kanina bago ko magluto. Pauwi na din si Alex. Si Ijo nagsa-sound trip. Meron kaming bonding moment ng mga kids. Last weekend, nanood kami ng Japanese animation, yung 4D. Ay grabe, to netizens, na-hook talaga ako. So, kagabi, nag-marathon kami ng drama. Hi, baby! You say hi. Mag-hi ka naman. Hi. Pasok siya sa academy. Bye-bye. Love you. Love you, Tik. Tutuin ko na yung lumpia. Hindi pa pala mainit. Pero carry na. Puro dahon. Ito yung side dishes na galing kay Omoni. Dahon is life. Dahon to ng radish. Anong lasa? Masarap naman. Mapait-pait. Naku, dati hindi ako kumakain ng mga ganito to netizens. Dito lang ako sa Korea natutong kumain ng gulay-gulay. Nung bago ako sa Korea, merong joke ang mga Pinay. Ang mga Koreano daw nilang asawa, ginagawa silang kambing. You know why? Kasi puro green yung pinapakain. Pero okay lang naman kasi healthy ang pagkain. Our dinner. Kain tayo. Mamaya na daw kakain si Ina after academy. Gumagawa siya ng homework. The spaghetti looks masarap. Hindi ko na tinat yung lumpia. Ganyan na yan, buo.
괜찮아? Bye-bye! Merong bagong flavor ang Choco Haim. Dubai style. Dubai style. Ay, try natin to netizens. Parang, hindi naman pistachio, parang pandan yung naamoy ko, tsaka nalalasahan ko. Masarap naman. Lasang buko pandan. Try lang. That's it. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw. So, stay safe everyone. Bye! See you sa next vlog. Bye-bye. Oh, kain na. Eat na. Ay, go. Haba na ng buhok. Ayaw magpagupit. Ay, napaka-seryoso naman na tanong. 공부 잘하고 왔어? pagod daw siya.